Una sa lahat, vape shop sa Malasiki, Pangasinan, pinasok ng mga hold-upper. Bantay ng tindahan, tumiklop sa kawatang armado ng baril. Pero ang mga hold-upper na yan, first-timer at peke pala ang baril. Natimbog kaya sila? Abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Ghost na flood control project sa Plaridel, Bulacan, nagpa-bad trip kay Public Works Secretary Vince Dizon. Merong mga sinibak at merong kakasuhan. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Grupong galit na galit, sumugod sa compound ng mga diskaya sa Pasig. Panawagan naman ni Mayor Vico Soto, huwag idaan sa dahas. First Lady Liza Arneta Marcos at Yusek Claire Castro dismayado sa gusaling pinapaayo sa Intramuros. Hindi yan umabot sa tinakdang deadline. Ang kontraktor, pag-aari rin ng mga diskaya. Aktres na si Angel Aquino at influencer na si Queen Hera may panawagan kaugnay ng deepfake porn. Isang lalaki at isang buntis patay sa magkakahiwalay na landslide. At sa Frontline Showbiz, Italian fashion designer na si Giorgio Armani pumanaw na sa edad na 91. Habang mga karakter sa Season 2 ng Wednesday, may eksenang nagtagalog. Inusisa sa Senado ang dumaraming kaso ng deepfake video sa bansa. Kabilang sa mga humarap sa pagdinig ang isang artista at isang content creator na biktima ng deepfake materials na ginamit sa online pornography. Narito ang aking report. Nakakasuka at nakakadiri. Ganyan inilarawan ng aktres na si Angel Aquino ang naramdaman niya nang malamang na biktima siya ng deepfake pornography kung saan na-edit ang kanyang mukha at naisama sa kabastusan. Sinabi yan ng aktres sa pagdinig ng Senado. As in, para akong nasusuka. I felt ill, nauseated, confused, and stunned in the beginning. Humarap din sa pagdinig ang content creator at entrepreneur na si Queen Hera. Napakasakit daw makita na ang sarili niyang anak ay nabiktima rin ng deepfake porn. As a mother, it has been heartbreaking and deeply painful. Wala pong magulang ang gustong makita na ganong kalagayan ng anak. This is very cruel and degrading. Ayon naman sa National Bureau of Investigation o NBI, na-take down na ang AI-generated images ng anak ni Hera. Na hindi natin ma-assure na wala na kasi nga kung sino man po yung merong ngayon, merong hawak, merong copy ng videos or pictures na yon, he can anytime upload it po. Nitong Martes lang, hinuli ng Bureau of Immigration sa Cebu ang puganting si Thomas Shore para sa possession of child sexual abuse and exploitation materials. Habang kahapon, naaresto din sa Cebu si Stephen Lund na isang suspected pedophile din. Agad daw ipapadeport ang dalawang banyaga. Nakakagalit at nakakadiri na may mga ganitong tao sa bansa natin. To foreign child sex offenders, the Philippines is not your playground. And our children are not your toys. Pati si Senator Bam Aquino na biktima rin daw ng deepfake material kung saan makikita siya kasama ang ilang news personalities na nangi-scam. If you watch it, maluloko ka talaga. Pero sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, pwedeng magsumbong sa Hotline 1326 ang mga nabibiktima ng deepfake at aaksyonan daw nila agad ito. In fact, we encourage it. There seems to be a lack of reporting mechanisms. Either naguguluhan yung mga kababayan natin saan sila magre-report. Sa datos ng Security Hero, lumalala talaga ang problema sa deepfake at AI-generated sexual content. Mayroong halos 96,000 na na-produce at napakalat na deepfake videos. 550% ang itinaas ng dami ng kaso mula 2019. Ayon naman sa CICC, sa first quarter pa lang ng 2025, may 3,251 cases na ng deepfakes na naitala. Patuloy naman daw na gumagalaw ang ahensya para habulin at ma-take down ang mga deepfake videos. The main challenge that we experience here is that the platform cooperation remains voluntary.
This is why we strongly recommend legislation that mandates accountability so that the platforms will be required and not merely encouraged. Ayon naman sa pamunuan ng TikTok at Google, hindi nila kinukonsinti ang anumang AI-generated sexual content. Bukod sa deepfake pornography, paiimbestigahan din sa Senado ang hidden camera modus sa mga pinauupahang Airbnb units sa bansa. Sa impormasyong nakuha ni Senator Win Gatchalian, illegal na nire-record ng ilang Airbnb unit owner ang kanilang mga guests. Ginagamit daw ang video pang-blackmail para makahuthot. Dahil din daw sa high-resolution camera, posible ring manakaw ang ilang impormasyon ng guests sa tuwing nagbubukas sila ng gadgets gaya ng laptop. Kung hindi ka magbabayad, i-upload. Kung magbabayad ka, hihingan ka pa ng marami. Parang hindi matatapos yung hingi ng hingi. Dinumog at kinalampag ng mga galit sa mga diskaya ang gate ng kanilang compound sa Pasig City. Gate naman ni Mayor Vico Soto, wag idaan sa karahasan ang galit. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Pinagbabato ng putik at pininturahan ng mga salitang magnanakaw at kurakot ang gate ng St. Gerard Construction na bahagi ng compound ng pamilya Diskaya sa Pasig City. Ang mga security guard ng building tulong-tulong na inaalalayan ng gate para hindi bumagsak dahil sa puwersa ng mga reliyista. Hirit ng mga galit na reliyista, dapat magkaroon ng pananagutan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kasama sa may pinakamaraming flood control project sa gobyerno. Habang tayo ay nilulubog sa baha at putik, lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Sa laula, yung ugali ng mga magnanakaw at dapat silang managot. Pupuntahan din daw nila ang mga opisina ng gobyerno at iba pang kontraktor na sangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects. Para naman sa Pasig Police, sumobra ang mga reliyista. Malicious mischief kasi there is willful damaging of properties. Ayon naman sa kampo ng mga Diskaya, idedemanda nila ang organizers ng rally. Nalulungkot yung spouses Diskaya, no? Kasi bakit nangyayari ito? Pag naman ho silang gumamit ng dahas, pananakot, vandalism, pambabato. Kung gusto nila ng accountability, ipulis mo muna ho nila yung sarili nilang organisasyon. Hindi tinukoy ng abogado ng pamilya kung nasaan ang mag-asawa nang mangyari ang pagkilos. Kasi actually, takot na ang spouses Diskaya, ang anak, sobrang trauma, yung mga kamag-anak po nila, sobrang takot na po sila sa nangyayari ngayon. Nag-deploy na ng mga pulis sa paligid ng compound. Si Pasig Mayor Vico Soto, bagamat naiintindihan daw ang galit at dismaya ng publiko, wag daw sanang gumawa ng mga hakbang na pwedeng magresulta sa karahasan. Sa ngayon, 28 sasakyan na ng pamilya Diskaya ang nasa kustodiya ng Bureau of Customs. 12 ang nasa search warrant habang isinorender naman ang 16 na iba pa. Sisilipin ng customs kung nagbayad ng tamang buwis ang mga Diskaya. Iaapela naman ng mga Diskaya ang ginawang revocation ng Philippine Contractors Accreditation Board sa lisensya ng 9 nilang kumpanya. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nabadtrip si DPWH Secretary Vince Dizon sa higit 96 million peso ghost flood control project sa Plaridel, Bulacan. Dahil dyan, merong sinibak at merong kakasuhan. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kitor. Gabundok na lupa at mga nakatiwangwang na bakal. Ganyan ang dinatna ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isang flood control project sa Plaridel, Bulacan na dapat sana ay tapos na. Pero ang tanong, nasaan ang proyekto? Nitong nakaraang taon pa raw idineklarang tapos na ang isang flood control project dito sa Plaridel, Bulacan. Ang dapat na isang river wall, kung makikita nyo sa kinatatayuan ko, maliit na bahagi lang ang sementado at karamihan puro lupa pa. Sa napag-alaman ng DPWH, 3 linggo pa lang ang nakakalipas nang simulang gawin ang proyekto. Pero ayon sa contractor, 3 buwan umano nila itong trinabaho. Bayad sila ng buong 96.5 million pesos. Ayon pa mismo kay Dizon, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to.
Kaya naman sinibak na sa pwesto si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siyang pumirma raw sa proyektong ito. Hindi lang yan, may kasunod pang sibakan at kasuhan sina Bryce Hernandez at JP Mendoza ng DPWH, gayon din ang contractor na Wawaw Builders na ang presidente ay si Mark Arevalo. Mahayop na wawaw na ito. Kung ako kay Mr. Arevalo, I should just turn myself in right now. Humarap si Arevalo sa Senado pero umikot lang sa tanong tungkol sa ghost projects. Ngayon, blacklisted na ang Wawaw Builders for Life at hiniling na ring isama si Arevalo sa lookout order. Nauna nang pinakasuhan at pinablacklist ni Pangulong Bongbong Marcos ang contractor na Sims Construction Trading dahil din sa isang ghost flood control project sa Baliwag, Bulacan. Pero para kay Dizon, hindi pa rito nagtatapos. Hahanapin namin nga itong mga multong to. Hindi tayo titigil, hanapin natin nga to. Gagawan daw ng paraan ni Dizon para mapaayos ang mga nabistong proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary Cator, News 5. Kaugnay ng Ghost Flood Control Project na yan ng Wawaw sa Plaridel, Bulacan, isiningit lamang daw ang pondong 96 million pesos na ginastos dyan. Ang tanong, kailan po ito siningit sa 2025 budget? Ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon, hindi raw yan kasama sa National Expenditure Program at maging sa inaprobahang budget ng Kamara. Ibig pong sabihin, inilusot daw ito sa Bicameral Conference Committee. Dito pinagsasama ang bersyon ng Senado at Kamara sa national budget. Nagpapacheck up daw sa Amerika si Congressman Zaldico. Wala siya ngayon sa bansa sa gitna ng alegasyong may kinalaman daw siya sa mga sinisingit na budget para sa 2025. Lalo't siya ang dating chairman ng House Appropriations Committee. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nasaan si Ako Bicol Party List Representative Zaldico? Mula nang magbukas ang 20th Congress, ni minsan hindi pa siya tumapak sa plenaryo. Mula July 28 hanggang August 27, sunod-sunod ang mga pag-absent niya. Yung iba, walang abiso. Isang beses lang daw nagpaalam. Ang madalas niyang dahilan ay nasa distrito o nasa committee meeting siya. Kinumpirma ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na nasa Amerika si Ko para raw sa medical treatment. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Pero kampante naman ang kapartido ni Ko na si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Kasi may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure niya. So, may ikakandak na extensive check-up. Pero habang nagpapa-check up si Kos sa abroad, namumuro naman ang pangalan niya sa usapin ng budget insertions. Sa huling pagdinig ng House Infra Committee nitong Martes, itinuturo ni Navotas Representative Toby Chanco na nagsingit umano si dating House Appropriations Chairman Zaldico ng higit 13 billion pesos sa pondo ng bersyon ng Bicameral Conference Committee. Git naman dyan ni Garbin, huwag sanang puro akusasyon lang. Dapat may ebidensya yan. Kung may katotohanan man at may irregularidad, ang tamang action dyan ay mag-file siya ng kaso. Wala pang pahayag sa ngayon si Ko. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Higit isang taong nakatiwangwang isang hindi tapos na dike sa Gloria Oriental, Mindoro. Pero bigla itong binalikan ng kontraktor ng kumpanya ng mga diskaya nang pumutok ang issue sa flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa drone video na ito ng News 5, makikita na putol lang diking ito sa barangay Buong Lupa sa Gloria Oriental, Mindoro. Mapansing hindi nalagyan ng dike ang kahabaan ng Balete River. Kaya hanggang ngayon, binabaha pa rin ang lugar. Nung bumaha, may 4 na bahay yung binuhat namin dito para hindi maanod ng ilog. Inabot po talaga. Kung naidugtong po nila, maaaring hindi naabot yung bahayan na 4 na kabahay. Kanina, sinukat pa ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor ang dike. 326 meters dapat ang haba ng dike, pero lumalabas na 186 meters lamang ang natapos. May bago na ngayon tayong tawag. Manananggal, di ba? Kalahati, buo, kalahati, nawawala. Sa katinan mo naman,
Gumawa sa kabilang side hindi. Napansin din ni Governor Dolor na substandard ang proyekto. Ito, buhangin na yan, na dapat sana hindi natatanggal. Ang tawag dyan, naaagnas. Tama. Meron bang konkreto? Scaling yan, oh. So, substandard, go. Oo, very clear. 2022 pa raw, sinimulan ng flood control project na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Tapos na raw dapat ito noong December 2023. Pero mula na pumutok ang issue sa flood control projects, biglang bumalik daw ang contractor nito na St. Timothy Construction, isa sa kumpanyang iniuugnay kay Sara Diskaya. Kukumplituhin na raw nila ang proyekto. Kaso lang, ang pagdudugtungan ng dike, ibang contractor na ang gumagawa. Kaya nilipat na nito sa kabilang bahagi na mayroon namang pader. Ito yung bahagi ngayon ng ginagawa ng kontratista na nais silang idugtong mula sa nabitin nilang proyekto. Ang problema, yung inaasahan sanang makakatulong na flood control project, halos nakadikit na sa may bandang bundok na para sa mga residente, wala na raw halos pakinabang. Base rin sa investigasyon ng provincial government, wala sa listahan ng proyektong pinupondohan sa National Expenditure Program ang dike. Malinaw raw na isa itong proyekto na galing sa insertion o siningit lang sa budget. Kahit anong kalkal nyo sa NEP ng 2022, wala ang project na ito. Naniniwala ako may sponsor ang insertion. Ayon sa pamunuan ng kontraktor ng dike, sisilipin daw nila ang proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa ibang balita, namata ang mga barkong pandigma ng China sa kasagsagan ng pagpapatrol ng mga barko ng Pilipinas kasama ang Australia at ang Canada. Tila nagmamasid daw ang mga ito sa military drills ng tatlong bansa. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. 2 araw na magkakasamang naglayag mula sa dagat ng Zambales hanggang sa bahagyang makalapit sa Bajo de Masinloc ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, Australia at Canada. They are happy with the result of the exercise alone, and we have to extend the engagement with them to enhance the capability, lalong-lalo na po ngayon na pinapalakas po natin ang ating armed forces. Pero hindi pa man nakalalayo mula sa mainland Luzon, isang barko ng China o Luoyang-class destroyer ng PLA Navy ang namataang nagmamasid mula sa malayo. Hindi naman nagtangkapang lumapit ang Chinese warship. Sa mga oras na ito ay malapit-lapit na kami sa may silangang bahagi ng Bajo de Masinloc. Magkakasama pa rin yung mga barkong pandigma ng Pilipinas, Australia at Canada. Pero mas kapansin-pansin din na dumami yung mga barko ng China na tila nag-aabang at nagmamatyag sa ginagawa ng tatlong bansa sa bahaging ito ng West Philippine Sea. 2 Chinese warships ang kitang tila binabantayan ang galaw ng mga barko ng Australia at Canada. Sa kabila niyan, nagpatuloy ang anti-submarine exercise, kung saan kunwaring hinahanap ang lokasyon ng submarine ng kalaban. Pinalipad din ng Pilipinas ang AW-159 anti-submarine helicopter ng Philippine Navy, gayon din ang chopper ng Canada at surveillance aircraft ng Australia. Nagsagawa rin ng cross-deck landing at vertical replenishment exercise. Nagpalitan din ng tao ang Pilipinas at Australia sa kanyang rubber boat para mag-obserba. Nagtapos ang multilateral maritime cooperative activity sa pagbibigay pugay sa isa't isa. Mula sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. 2 ang namatay sa landslide dulot ng maulang panahon sa Cordillera Administrative Region. Kabilang dyan ang 18 anyos na buntis. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Ay na! Pa-help! Halos umabot na sa bubong ng bahay na ito ang baha sa Tabuk City sa Kalinga kahapon. Nagtulong-tulong din ang mga residente na tanggalin ang bumara sa kanal na posibleng sanhi ng pagbaha. Pinasok rin ng tubig ang mga bahay. Sumsumrok jay balayon. Kinagabihan na tabunan naman ng lupa ang bahay na ito sa Brookside, Purok 6. Tulong-tulong ang mga rescuers sa paghuhukay. Matapos ang halos 3 oras, nakuha nila ang bangkay ng 17 anyos na natabunan ng lupa. Natutulog siya that time. So, according to the mother, tapos biglang may narinig yung mother na irregular na sound. Nung pagtakbo nila dun sa likod ng bahay, yun, nakita na nila natabunan yung room ng kanilang anak. May namatay rin na 18 anyos na buntis sa landslide sa kanilang bahay sa Benguet. Nagtulungan ng mga residente para mahukay ang kanyang bangkay. Dapat kasi hindi nila pinilit. Sa Isabela naman tumirik ang 2 motor na sinubukang suungin ng baha sa Camarag Bridge sa bayan ng Etiague. Agad naman silang tinulungan ng mga residente. Sinara rin ang Alicaucao Bridge sa Kawayan City matapos itong umapaw. Ang mga residente kinailangan munang sumakay ng bangka para makatawid sa kabilang pampang.
Ayon sa Pag-asa, habagat ang ilang araw nang nagpapaulan sa Cordillera Region. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Dalawang low pressure area ang posibleng mabuo sa magkabilang panig ng Pilipinas. Ayon sa Metra, mabubuong isang LPA sa kanluran ng Luzon at magtatagal ito sa dagat ng Ilocos Region. Ang isa naman ay mabubuo sa silangan na tutumbukin nito ang Taiwan. Pero sa pinapakita ng Metra, may tsansa magsanib ang dalawang LPA sa Sabado o sa Linggo. Babantayan po natin yan. Sa ngayon, habagat na magdadala ng malakas na ulan buong Biyernes sa Ilocos Region, Zambales at sa Bataan. Uulan din simula tanghali sa Northern at Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental, Mindoro at sa Palawan. Pati na rin po sa Western Visayas at sa Negros Island. Sa hapon ay may tsansa ng ulanin ng ilan pang lugar sa Kabisayan at sa Mindanao. Sa tanghali at hapon din, posibleng umulan sa ilang lugar sa Metro Manila. Showbiz Tonight na tayo. May bagong pasilip para sa upcoming musical fantasy film na Wicked for Good. Good, good, good. Linda, the good. You can't resist this. Who could? You know who could. Magbabalik sina Ariana Grande bilang si Glinda at Cynthia Erivo bilang si Elphaba. Sa trailer ng sequel, magiging famous si Glinda sa Land of Oz bilang si Glinda the Good, habang namumuhay naman in exile si Elphaba at binansagang Wicked Witch of the West. Ni-reveal din ang pagdating ni Dorothy Gale mula Kansas sa Land of Oz for theatrical release na Wicked for Good this November 21. Nashook ang Pinoy fans sa part 2 ng second season ng Wednesday. Paano biglang may nagtagalog? Spoiler alert lang, may ka-sweet talk sa phone ang werewolf na si Bruno. Sabi niya, miss na kita. Miss ko na yung pagpasyal natin sa beach at miss ko na lalo yung matamis na labi mo. O diba? Kuhang-kuha ang kilig nating mga Pinoy. Siya, si Noah Taylor, isang Filipino-American teen actor. Pinay ang kanyang mom habang American ang kanyang dad. At speaking of Wednesday, may entry din dyan as Filipino folklore characters sina It Bulaga host Riza May Dizon, Sasa Girl, Kyla Estrada at ang engaged couple na sina Kim Molina at Gerald Napoles. Para yan sa promo ng serye. Tignan yun? Multo! Pumanaw na ang Italian fashion designer na si Giorgio Armani sa edad na 91. Kinumpirma yan na mismo ng kanyang kumpanyang Armani Group. Hindi nabanggit ang dahilan ng kanyang pagkamatay, pero hindi raw naging maganda ang kalusugan ni Armani. Ito rin ang dahilan kaya hindi siya naka-attend sa kanyang catwalk events last June. Magkakaroon ng funeral chamber para kay King Giorgio. More showbiz news sa aking pagbabalik. Susunod, gusaling pinondohan ng gobyerno sa Intramuros, hindi umabot sa deadline. 250 billion pesos para sa flood control project iminungkahing ilipat sa DOH. Dalawang lalaki ng hold up ng vape shop gamit ang pekeng baril. At Elena Darna, may hugot sa pagiging nanay. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video, ang binatilang nabundol ng motorsiklo at nagulungan pa ng bus ang kaliwa nitong binti sa Liloan, Cebu. Tumawid naman ang biktima sa pedestrian lane pero humaharurot ang motor. Buti na lang mabilis nakapagpreno ang bus driver. Yun nga lang, posibleng tuluyan ng putulan ng binti ang biktimang 17 anyos.
May nasita na namang proyekto ng mga Diskaya. Yan ang hindi pa rin tapos na reconstruction ng Philippine Film Heritage Building sa Intramuros sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ngayong araw dapat matatapos ang reconstruction nitong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila. Ito sana ang magiging tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Pero sumapit na ang deadline, hindi pa rin tapos ang construction. Inabutan namin si First Lady Liza Araneta Marcos na umiikot sa gusali pero hindi na ito nagpaunlak ng panayam. Nadiskubre na walang alulod ang gusali. Ang sinima, ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ang elevator, hindi pulido ang finishing. Ang ibang silid, cement finish sa halip na naka-tiles. Ang kontraktor nito, ang Great Pacific Builders and General Contractor Inc. na pag-aari na naman ng mga Diskaya. Higit 107 million pesos ang halaga ng kontrata. Dapat lang nilang ayusin. At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Kasi kung wala silang magagawa, lalo itong hindi magiging maganda ang resulta, might as well, humarap na lang sila sa kaso. Dismayado si First Lady, lalo't tulong raw sana ito sa film industry. Una, sabi niya, pakiramdam niya is, tayo pa ba na nasa gobyerno, magbibigay lang sana ng regalo sa film industry. Siya pang naloko. Hindi ba? So, mas masakit yun. Pero hindi pa po natin nakausap ang Pangulo patungkol dito. Pero definitely, pag nalaman din niya to, magagalit po yun. Ang inspeksyong ito, patunay na hindi lang flood control projects ang may sabit, kundi kahit ang ibang infrastructure project ng DPWH. Hahabulin daw ng gobyerno ang mga Diskaya para ipaayos ito. Iimbestigahan din ang nangyari at posibleng kasuhan ng civil liability at estafa ang kontraktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. May 2 flood control projects sa isang barangay sa Binyan, Laguna pero 2 buwan nang lubog sa baha. Tinuyo raw mga ito kahit wala raw maayos na koordinasyon sa lokal na pamahalaan. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Nagkulay berde na dahil sa lumot ang naipong baha sa Barangay de la Paz sa Binyan, Laguna. Ayon sa barangay, hindi humuhupa ang tubig sa lugar mula pa noong Hulyo. Nagtayo na ng tulay na gawa sa kahoy ang LGU para may matawiran ng mga residente. May mga plastic floating walkway rin na nilagay sa ibang eskinita. Talaga pong mahirap. Lagi ko pong sinasabi sa sarili ko na napapagod po ako. Dahil sa baha, bangka na ang pangunahing transportasyon ng mga residente. Siyempre po, nakakasama po ng loob. Lalo na po yung mga mabababa po yung bahay na nagtitiis lang po sa papag. May ilang residenteng nanlulumo sa kanilang sitwasyon. Sana makonsensya sila, mahiya-hiya naman sila sa publiko. Dahil yung buhis na yan, manggagaling sa amin yan, pinagpapawisan. May 2 flood control project sa Barangay de la Paz. Pero ayon sa city engineer ng Binyan, itinayo ito nang walang maayos na koordinasyon sa kanila. May mga taga-DPWH na nagtatanong sa amin kung ano yung aming mga request na proyekto. Pero pagka po yung for implementation na, wala na po wala nang coordination nagugulat na lang kami Isa sa mga kontratista na may proyekto sa Binyan, ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation ng mga Diskaya. Base sa sumbong sa Pangulo website, pinondohan ng 39.4 million pesos ang pagtatayo ng river protection sa barangay na ito, pero hindi masabi ng LGU kung saan banda sa Binyan River ang proyekto. Naabutan namin ang isa pang DPWH project sa Ilog pero hindi matukoy ng LGU ang kontraktor. Ilang beses na raw sumulat ang city engineer sa DPWH para bigyang prioridad ang pagbaha sa ilang barangay sa lungsod pero wala pa raw tugon ang ahensya. Halos 2 billion pesos ang flood control projects ng pamilya Diskaya sa Laguna simula 2022. Sa higit kumulang 25 proyekto sa probinsya, ang Alpha and Omega na pagmamay-ari ni Sara Diskaya ang may pinakamaraming hawak na proyekto sa Laguna. Wala pa silang pahayag tungkol dyan. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Binawi ng House Party Leaders ang hiling na ibalik sa DBM ang 2026 budget proposal. Dahil dyan, tuloy ang pagdinig at pag-usisa sa pambansang pondo. At kanina, iminungkahi ng isang kongresista na ilipat sa DOH ang bilyon-bilyong pisong para sana sa flood control projects na nakikwestiyon ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez.
Dagdag na pondo para sa Department of Health. Ito ang isa sa mga naging sentro ng usapin sa 2026 budget deliberation ng House Committee on Appropriations. Natalakay kasi na kulang pa ang pondo ng ahensya para maging ang mga outpatient ay maisama sa zero balance billing. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, sa tansya ng health economists, dapat daw ay mayroong 450 billion pesos na budget ang DOH taon-taon. Yan ay para mapondohan din ang Universal Healthcare Law. Kaya mungkahi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, pwedeng ilipat sa DOH ang 250 billion pesos mula sa budget sa flood control projects. Magkano ang kailangan? Kung kasi to my mind, 120 billion is doable in the current budget given na ang flood control ay 250 billion proposed, no? So kung ilalagay ito, libre na ang outpatient sa mga government hospitals, napakalaking ginhawa po ito sa mamamayang Pilipino. Siguro another 100 billion could actually help. Sa ngayon, 320 billion pesos lang ang inilaang pondo sa DOH sa ilalim ng National Expenditure Program o yung proposed budget sa 2026. Pero mungkahi ni Tino, magsumite na lang ang DOH ng sarili nilang proposal. Lalo't bubusisiin pa naman ang budget ng DPWH sa gitna ng maanumalyang flood control projects. Yung flood control na taon-taon ay ganun kalaki ang nilalaan pero alam nyo na, di ba? So, kaya po, mag-propose po kayo. Ngayon po ang pagkakataon. We will comply. We will submit to your office. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kinumpirma ni Manila Mayor Isko Moreno na kabilang ang pamilya Diskaya sa mga contractors na hindi pa nakakabayad ng buwis para sa kanilang flood control project sa lungsod. Ayon kay Isko, higit 23 milyong piso ang unpaid contractors tax ng 3 construction company sa mga Diskaya. Kabilang sila sa 100 contractors na hinahabol ng Manila LGU na meron daw atraso sa buwis. Ayon kay Isko, kung hindi sila makakapagbayad ay otomatikong blacklisted na ang mga ito sa Manila. Wala pang tugon dito ang mga Diskaya. Hindi po sila bibigyan ng permit. Not until they fulfill their obligation to the city, saka lang namin ililift yung kanilang blacklisting. May hugot si Ellen Adarna sa pagiging ina sa gitna ng breakup issue nila ni Derek Ramsey. Shinare ni Ellen ang tungkol sa postpartum. Say niya, hindi niya raw makakalimutan kung paano siya tinrato matapos manganak. Hinala ng netizens, related ito sa chikang hiwalay na sila ng asawang si Derek. Una nang sinabi ni Derek na all is well sa kanila ni Ellen. Susunod, 2 lalaki sa Pangasinan gumamit ng peking baril para mang-hold up sa isang vape shop. Mga estudyante sa Laguna University, inilipat na sa ibang lugar dahil sa bitak-bitak na gusali. At sikat na video game na Call of Duty, gagawan na ng live-action film. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Biglang pumasok ang lalaking may baril sa loob ng isang tindahan sa Digo City, Davao del Sur nitong linggo. Nagdeklara po siya ng hold-up. Ang tindera walang nagawa. Ibinigay na lang ang 20,000 pesos na kita ng tindahan pati ang kanyang cellphone. May 2 pang kasabwat ang suspect at naaresto sila sa follow-up operation. Napag-alamang laruan lang pala ang baril ng hold-upper. Isa pang nakawan, tinangay ng 2 hold-upper ang nasa 80,000 pesos na cash at cellphone sa isang vape shop sa Pangasinan. Ang mga kawatan gumamit din ng pekeng baril. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon. Nagulantang ang bantay ng vape shop na ito sa Malasiki, Pangasinan nang bigla siyang pasukin ng magnanakaw.
Lumapit sa counter ang kawatan at tinutukan ng baril ang lalaki. Sunod na pumasok ang kasamahan ng hold-upper. Inutusan nila ang lalaki na ilagay sa supot ang perang kinita ng vape shop. Agad ding tumakas sa mga suspect sakay ng tricycle pagkatapos. Ayon sa mga pulis, aabot sa 80,000 pesos ang nilimas nila, pati ang isang cellphone. Napadaan lang daw sila doon at nakita nila na iisa daw yung tao, kaya naglakas loob na silang lang hold up. First time daw nila ginawa. Sa follow-up ng mga pulis, naaresto ang unang suspect sa kanyang bahay. Doon nakuha ang baril na ginamit sa krimen na peke pala. Sumuko naman ng kalaunan ang ikalawang suspect. Tanging 3,000 piso na lang ang naisauli sa may-ari ng vape shop. Maharap sa reklamong robbery ang dalawang hold-upper. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Abandonado na ang bitak-bitak na gusali ng Laguna University sa Santa Cruz. Delikado raw yan. Libo ang apektado at ngayon hugas kamay ang mga opisyal. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Idineklarang hindi ligtas gamitin ang 4 na palapag na gusali ng Laguna University sa Santa Cruz, Laguna. 5 buwan nang abandonado ang estrukturang may 32 silid-aralan. Tad-tad na rin ito ng mga bitak. Kasi isipin mo, nagsiswing, walang earthquake. At yung mga crack niya, hindi vertical eh. Paputol yung mga poste. Talagang delikado. Inilipat na sa kalapit na gusali ang halos 1,500 estudyanteng dating gumagamit ng gusali. Yung lumabas yung ang engineering, stop using it, parang ang hirap na problema noon, no? Yan ang pinaka-main building and all of a sudden ay biglang hindi mo pwedeng gamitin. Nakipag-ugnayan ang provincial government sa kontratista matapos ang paunang investigasyon nito. At ayon kay Provincial Administrator Jerry Pilayo, wala raw alam sa proyekto ang kumpanya. Sinulatan ko. Di pagka-receive ng letter ko, tinawagan niya ako. Galit na galit. Yung contractor, hindi niya alam na ginamit ang pangalan. Wala siyang paintulot na gamitin yung lisensya niya. So, peking lisensya yung ginamit ng contractor na ito? Pinake ang pirma niya. Sa mga dokumentong nakuha ng News 5, nagsimula ang proyekto noong December 2012 sa ilalim ng nooy gobernador na si George E.R. Ejercito. Dapat ay natapos ito noong December 2013 pero inabot na ito ng August 2017 sa ilalim ng administrasyon ni nooy Governor Ramil Hernandez. Kaya mula sa 68.6 million pesos, lumobo sa 70.2 million pesos ang gasto sa gusali. Giit ni Ejercito, wala siyang pananagutan. Bagamat totoong sa termino niya nagsimula ang proyekto, pero sa pamumuno na raw ni Hernandez ang aktwal na pagpapatupad ng komplisyon nito. Patunay nga raw dyan ang pangalan ni Hernandez na nakatatak sa gusali. Ipinatupad lang niya ang natitirang bahagi ng proyekto. Very clear. Yung finishing ng building sa akin, but yung structural ng building sa dating administrasyon na pinalitan ko. Bakit ko raw pinabayaran? Of course, in-honor ko yung contract ng previous administration. And based doon sa report na ginawa ng engineering nung nakaraang administration at yung report nung nakaraang administration, lahat yun ay kumpleto. Palaisipan pa sa ngayon kung sino ang totoong kontratista ng depektibong gusali. Magkaiba ang bersyon ng dalawang dating gobernador. Si Ejercito, si Hernandez ang tinuturo. Si Hernandez naman, si Ejercito ang sinisisi. Sa huli, ang tanong, sino ang tunay na may pananagutan? Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Nagkilos protesta ang ilang militanteng grupo sa tanggapan ng DPWH sa Maynila sa gitna po ng issue ng mga maanomalyang flood control projects. Pinagbabato ng mga realista ang mga nakabarikadang pulis. Dinadaing nilang umunoy paglulustay sa kaban ng bayan sa pamamagitan po ng mga ghost projects. Dapat din daw managot ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Magpapatuloy daw ang pagpaprotesta sa batas ng pambansa sa Quezon City bukas. Abangan ang pusang kinaaliwan online dahil sa trip niyang tulugan. At actress-singer RC Munoz, may autograph mula kay BTS Jungkook.
Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. In the works na raw ang live-action movie adaptation ng first-person shooter game na Call of Duty. Ayon sa mga report, binigyan ng rights ang Paramount Corp para mag-produce at mag-distribute ng movie based sa kilalang video game. Posible raw na mag-expand pa ito sa additional films at TV series. Sa ngayon, wala pang details sa cast and characters ng movie. Soon to release naman this year ang latest installment ng game na Call of Duty Black Ops 7 na set in the future. Sana all gaya ni RC Munoz na may autograph ni BTS Jungkook. Shinare ni RC ang autograph ng K-pop superstar. Very personal yan dahil meron pang nakasulat na Ramona na real name ng aktres. Say ni RC, hindi naman niya birthday. Hindi na nagbigay ng details ang aktres kung paano siya nakapagpa-autograph kay Jungkook. Siyempre, maraming nainggit pero happy pa rin sila for RC. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid. Para naman sa ating pabaong pampa-good night, ibang klase ang trip ng isang pusa sa Mandaluyong. Paborito niyang tambayan ang lagayan ng itlog sa tindahan. Yan po si Ming Ming. Napaka-creative ng pangalan. Sa unang tingin, akalain niyong itlog siya na nasa tray. Relax na relax at natutulog pa ang pusa. Ayon sa kanyang fur parent, tambayan ni Ming Ming ang tray kapag walang laman. Marami raw customer ang natutuwa. Nagbibiro pa nga raw kung ibinibenta rin ba ang pusa. Malakas siguro yung benta nila kasi nakakita niyo yung mga tao. Yes. Cute. Magulat sila kung mangitlog na rin yung pusa. Napunta na naman siya doon. Napunta na naman siya doon. Ano ginagawa ng pusa? Tutulog. Catnap. Na. Kaya tingnan mo yung tsura niya para siyang catatonic. Kay Johnny ako. Doon sa nangitlog na pusa. Walang kwenta yung hirit ko talaga. Pag in-scramble siya, catastrophe. Yun naman. Ayaw pa tumigil. Okay, cut na nga natin to. Ang 45 minutong pag-imayos malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Adlingao. Magandang gabi.